Maayong adlaw Pagadian, maayong adlaw Zamboanga del Sur. Welcome sa kapihan sa Philippine Information Agency o DXPR. Dala kaninyo ang tukma sa panahon, makatabang og saktong impormasyon nga makadungang sa inyong kahibalo. Ako ang inyong host, Clan K. Candia Peñalosa. Karong adlaw atong istoryahan ang mga plano, priorities and programs para sa mga katawhan diri sa municipality sa Mulave, Zamboanga del Sur. Kauban nato karon ang Municipal Mayor of the Municipality of Mulave. We have Honorable Cyril Reo Glepa. Mayong adlaw, Mayor. Mayong adlaw, ma'am, ug mayong adlaw sa atong tagapaminaw dinhi sa ato ang programa nga kapihan sa DXPR o Philippine Information Agency. Yes, Mayor, mag-ila-ila sa tano para sa ato ang Municipality of Mulave. Unsa ba ka dako, no? Unsa ba ka daghan ang ato ang mga barangay ug ato ang population dira sa Mulave? So, ang Mulave is part sa 1st District sa province of Zamboanga del Sur. Before, we are the only first-class municipality. Pero last year, daghan naman, murag 5 na may kabuok sa entire province. So, we are a first-class municipality. We have 25 barangays. And according sa 2024 population data, nami sa around 53,000 population sa amuang lungsod. Then it's the commercial and trade center in the Salug Valley area, and people there are very hardworking, no, mostly mga farmers and mga resilient nga mga tao dito. So that is Mulave in a nutshell. Mayor, we heard nga naa daw mo'y program which is ang inyuhang core program nga ginatawag og Enhanced Shield, no, program. Unsa ba ang goal ani nga programa, Mayor, para sa inyong mga katawhan? So kanang Enhanced Shield program, no, so it started during my first term last 2019. Diin ang akong framework sa kuang kind of leadership sa amuang lungsod, gibase na mo anang shield. Sa S stands for security, H for health, I for infrastructure, E for education, L for livelihood, ug D for development. So each kanang sector, government sector na naka-focus para mahatagan og kanang maayong serbisyo ang mga katawhan sa lungsod sa Mulave, pinaagi ana nga framework, no, mo na among main kanang development program, muna mong gibasihan sa among mga any projects, any programs nga among gi-implement sa among munisipyo, nakabase din na sa Enhanced Shield program. Yeah. And karon sa ato ang programa, ato ang tuki-tukion, no, isa-isahon nato ang sulod aning Enhanced Shield program sa ato ang para sa Municipality of Mulave. So unahon nato, Mayor, no, kining inyuhang programs for your security and disaster preparedness sa Mulave. Ang nadunggan nato, Mayor, nga pag naay baha, catch basin ang Mulave, paunsa ninyo, Mayor, no, gina-enhance or gina-implement ang strengthen ang inyong security and disaster preparedness? So first sa security, since ang Mulave manggod more siya gamay nga syudad ba, no, nasa sentro, so para daghan po siya og mga negosyante, so this a business hub, commercial hub sa Salug Valley area, para maingganyo ang mga investors mo invest sa among lungsod and the mga nearby. We cater 13 municipalities manggod. So para safe po ang mga kliyente nga among gi-cater, among yung gi-enhance ang among security. So nakik-tie up ta sa PNP, BFP ug sa mga barangay officials daan, no. So we tighten our security, so nagbutang ta og during my first term naghimo ta og kaning command center na mga CCTV sa mga critical areas nato, no. So karon gani ongoing pod pag enhance kung any mga like atong award namo nadawat sa SGLG, National SGLG awardee man mi. So ang katong nadawat namo plus gidungagan na pod namo, gipuno na pod namo for additional CCTV cameras para dugang security, especially during the holidays kani padong ng Pasko. Crime rates man gud are high. Daghan na kay mig na natabangan ana kay mga areas like sa IBJT, mabili nila ilahang cellphone. So mato lang sa command center mo review kung asa dapit unsa nga plate number ato nasakyan nila sa mga motorista, no. Then of course tightening the security. So naghatag po ta og kuan ron na ana po tay opisina dito sa
nagbago tag opisina sa PNP, ang old office nila atong gibutangan sa kaning mobile. So mas mindaghan pa ang personnel sa PNP forces dito. Aside sa regular nga mga PNP personnel, na po additional nga mobile group. So dugang na sila tuyok sa among sentro to provide security. Then regarding the also din sa mga ding PNP, no, nag-conduct pud mi og mga training sa mga barangay kanang CCW, kaning Citizen Crime Watch or kanang barangay tanods nato. Ato silang gipang-enhance, ilang gi-develop nato ilang skills, no, para mutabang sa ato ang mga PNP. Kay although daghan-daghan among police, pero ang ratio namo good sa police to the citizen is 1:1,000, which is not ideal, no. So then during daytime pag yun, ang amuang population mo rise by 3-folds tungod kay we cater 13 municipalities lagi. So lisod na kayo bantayan. So that's why we trained our mga barangay tanods para mutabang pod mo augment sa ato ang PNP personnel. And of course naghimo pod mi sa munisipyo na mi 16 ka mga law enforcers, kanang ordinance enforcers ba, mutabang po na sa mga para dayon bitaw sa mga ordinansa magbantay. Then regarding the disaster preparedness, unfortunately ang Molave is catch basin manggod siya sa Salog Valley area. So bisag dili kay kusog ulan sa amoa, if kusog yung ulan sa bukid, nagyud may tendency magbaha, no. So mo na ang parts sa mga CCTVs dito po na mo giatubang sa suba para dili na magsilakaw-lakaw ang mga MDR personnel. Dito na lang sila sa command center magtan-aw sa kuan unsa na level, no, para crucial magud ang time kanang pinaka-importante manggod during disaster is the time gyud. So mao na din among MDRMO are well equipped and well trained. Kana pa mong MDRMO pod nga officer siya pag amo train sa ubang municipalities, no. So we are a layag awardee tungod sa among kuan, although di gid malikayan ang disaster na magyud na, it's how you prepare for the disaster magyud. So mao po na gi-train po namo amo ang mga personnel, mga barangay personnel ana. Actually kauban sa BFP, no, kami ray nakakandak sa whole province o kaning fire Olympics. So every barangay twice na since last year or this year. So gigahinan gyud na mo nag-budget sa amo ang MPOC, sa Municipal Peace and Order Council, para maingganyo ang mga barangays to moapil bitaw ang ilang mga tanod, then napoy premyo ilang madawat. So all 25 barangays were involved and fully trained na to help our BFP during sunog, to help our MDRMO during kaning mga rescue operations during disaster. So dako gyud siya tabang gyud. Then isa pod ana, aside from kanang pag-prepare sa barangay, during like bag-o lang katong bagyong Tino, no. So naay mga scheduled manggod nga mga typhoon, makabalo manggod tadaan, i-aware man ta. So prior pa lang musulot ang typhoon, we always kanang conduct i-on na mo amo ang ICS command system, no. So being the chairman, magpatawag ko meeting days prior sa kaning typhoon, kay na naman high-tech na mangud karon, no, sa command center. Makita na pud nimo dito kanus amo abot, expected mo abot ang bagyo o maibo ba imong munisipyo, expected rainfall ana. So dia dayon prior pa lang sa kuan, makaandam nami, mukat mo announce nami og walay klase ang mga bata, estudyante, ma-inform na namo ang mga kapitan, then ma-ready na namo mga food packs, and mga BNS namo, mga barangay nutritionist, i-prepare na namo daan kay in case nga naagay ma-evacuate, nanay ready nga mga food packs lutoon para pangkaon namo sa amo ang mga gipang rescue, no. So gipang evacuate. So mo na nga mo ang kuan dito na napon may gipang purchase nga mga early warning devices, no. So gipang butang namo sa suba kay naa may certain level nga kung moabot na siya ng orange nga level, mutingog na siya, informing ng mga tao nga nagpuyo dito nga mo evacuate na gyud. Na lang na ni life maputos lang dili, pero gibutang gina namo for them to know na the kanang water level is rising na ba.
No, so mo na yung mga one of our mga kuan dito sa among municipality. Okay, so we didn't know no nga na command center ang Molave. Sa mga nabantayan kasi nato ang mga LGU, they are so they take pride on this, no? And now we see from what you said, Mayor, no, ang command center dili lang siya makahelp sa security but even sa disaster preparedness ninyo. So our command center day no is more than just kanang sa sentro lang ang bantayan, but even ang mga far-flung barangay gali nato kay makatabang jud siya. Yes, gamit jud kay ang command center actually. Sige, so hopefully no ang kining ato ang mga ma-appreciate no sa mga tawo ug mutabang jud ang mga tawo sa effort sa LGU to be prepared, especially sa kining disaster, kining mga pag-ulan, dili man gyud nato ni maiwasan. So from our security and disaster preparedness, let's go naman sa ato ang health services and access sa inyong local government unit, Mayor. Paunsa ba gina-improve no sa inyong municipality ang atuang delivery of health services sa atuang mga barangay, especially katong mga lagyong barangay nato, Mayor, para maka-benefit ang atuang mga vulnerable sector? Actually, health is our top priority. Kay prior ko na himong mayor, kuan mo ko physician manggod ako ang profession. So nagtrabaho sad ko sa among munisipyo as physician. Then assign ko sa far-flung barangay. So ay nakita gyud nako kung unsa ang problema sa sentro. Problema man po siya, pero samot na sa among far-flung barangays ang availability sa health. So dito na ako nakita during my tenure as a municipal physician nga daghan pa day kayong mga individuals sa among lungsod, although we were first class municipality ato na time, na wala pa sila nakakitag doktor silang kinabuhi at the age of 80 years old. No, so I made sure nga during my pagdagan ako pag 2019, isa gid na sa akong mga kuan priority program nga ipadayon tong magbutang og doktor sa far-flung area. So karon during bag-o lang kaayo tong Layag Awards, kami ang ning champion sa entire region sa health, no. So isa sa tong mga programa na is tuberculosis. Magina kay during my time dako kayo ang tuberculosis problem namo sa munisipyo. Dayon wala ang amo ara gyud igora may mukulik tag luwa, ipadala namo diri sa dao ato na time. Dayon kung mag positive siya or tan-awon pag multi-drug resistant siya, ipadala pa og mga institution nga naay machine. So among gihimo, nag-purchase gid mi among machine para dili na mi mo padala pa kay mo take time man gud pila pa ka days ayan na mo mabawaan niya i-travel na pod. So dayon may buwan na namo is ang patient is positive ba sa TB. So ang tambal man gud sa TB is only available in the health center. It's not di na mapalit nimo sa mga private nga mga pharmacy. So dayon matambalan namo ang pasyente. Dayon BNS namo ang BHW namo are trained on how to collect the specimen na. So pwede nagdili sila mo to sa center dito pa lang sa barangay daan. If na kay symptoms like more than 2 weeks nga ubo, kwaon na ka og luwa specimen sa imuhang early morning specimen first luwa nimo sa buntag, kwaon na sa BHW. Hatod na sa among health center. And of course, with the help of the DOH, kaya nakik-partner man gid mi sa DOH, gihatagan mi nila og additional nga doktor. Although nami MHO, tungod sa kadako mangod sa among munisipyo, ask me assistance for another doctor, no, gibutangan mi isa ka doctors to the barrio. So gi-assign po namo siya sa asa ko na-assign before, no, sa bukid. Kay naghimo on pod mi dito og isa ka health center para dili na sila muna og bitaw sa sentro na napod sila on. So every barangays pod nagbutang pod mi og gi-cluster na mo sila. Na ay siyam ka barangay dito sa bukid nga na sila on ambulance. Sa sentro na po'y amo ang on ambulance ito duha ka buok. Then dito pod sa pikas pod nga side by district magud namo amo ang lungsod. So na district 1 ay isa ka barangay ay isa ka ambulance, sa district 2 na sila ambulance isa, then sa sentro na ay duha. So para naagid sila access ba dili na sila manawag pa og ambulance ito sentro, inikabot sa ambulance ang pasyente wala na kay layo pa ang biyahe. No, so mas maayo na ang sentro nga barangay dito gi parking namo. Then isa pa pod sa among program sa health, sa entire siguro municipality of the province, we're proud to say nga kami ra ang naay laboratory, free laboratory sa mga tao, mga taga kani manggong
before that was e-consulta, karon Yaka program. Yeah, if magpa-register ka sa among health center, bahalag taga Mulawi ka or dili, you are pwede ka mo kuan sa among libre nga laboratory. So sa pagkakaron, kuan lang na mo urinalysis, CBC, kanang fecalysis sa tae, no, then kaning glucose, kaning cholesterol, nanami kaning sa kidney pod, kaning sa creatinine, no, kaning sa liver pod, so kanang liver panel napod mi didto. So napod mi sodium potassium, no, so mga blood chemistry. So which is mahal ba na sa hospital. Yeah, it would take mo bayad ka usually around 2,000 para mo kuha na. Free na sa amua if naka sa yakap. Yeah, if magpa-rehistro ka. Balag di ka taga Mulawi, as long as dira ka sa among munisipyo nagpa-register sa imong yakap program, then you are maka-free ka, maka-avail ana. Then karong ugma puhon, maabot na ang amuang kaning ultrasound machine. Pero unfortunately, wala man mi doctor good nga kabalo mo basa. So although free ang machine, mubayad lang sila sa fee sa doktor nga mobasa. So wala pa mi nakamuwa man ni Doc Amoroso man to from Pagadian City ang among na kuan og pila gid yang fee. So kung mahangyo na mog 300 to 250 mo na lay bayaran ba. So pilay fee pa ngayon ni Doc sa iyang pagbasa sa per kuan. At least mo na lang imong bayaran kaysa magpa-ultrasound ka diri di gyud na mubos og 1,000, no. So mo na mo next din na mo plan na mo is magkuha na pod mi og kana X-ray. Ang X-ray mo ta mong paliton pero namanggoy kuan DOH nga kuan ba nga unsay setting ana, no, naay si term sa DOH ana nga kinahanglan nani ang setup nimo sa imong radio para maka-purchase ka og kaning X-ray machine. So mo na among next hinahinay maka-create me into among target, maka-create me og mini hospital kana lang infirmary ba nga with laboratories, no. So mo na among padungan karon. So mo na among kuan sa health. Then pag 2019 pod kay nakita nako sa amo during may magtrabaho ko sa health center sa una, mga senior citizens mo ato sa health center kay mangayo og maintenance tambal nila sa high blood, diabetes. Then masagol sila sa mga pasyente nga naay sakit. Instead nga niadto sila dito nga ilang problema, maintenance lang sa high blood, muuli na sila ni sakit. So what I did pagdaog na ko pag 2019, so gilain na namong senior citizens. Ilang maintenance, kumuhot dan ang center, pwede sila mukuha sa Office of the Mayor. Naglahin gyud ko 1 million per year for maintenance sa mga senior citizens lang pod. Not necessarily ang senior citizens mukuha, ipadala lang nila ilang senior citizen card together with the prescription, doctor's prescription. Dito na lang nila kuha sa opisina kay second floor mo gud office looy pod og magsakap ka mga senior. No, so mo na mga programa sa health. Then daghan pa mi og health programs napod mi kanang gitawag nga hatid serbisyo sa barangay every Thursday mag-medical mission ang once a month nga Thursday mag-medical mission ang among RHU team adto sa far-flung barangays to conduct kaning sa ibot nga ngipon kay sa center mo gud na ibayad murag 100 or 150 per tooth na siya. Pero during the serbisyo karabuan, libre na siya. No, so kana man gud ang mas daghang pasyente during medical missions kanang ngipon. No, kay mahal man gud siya. So mo na isa sa amo ang mga programs dito. Then of course kanang zero defecation, naanay gyud bawal ang matag balay namo dito amo yung nag-budget. So isa nami sa mga munisipyo sa inter-province nga zero wastification na mo ang municipality. So nanagay bawal ang matag household sa may mga program sa mga daghan for din na the kaya. health, no. Siguro mayor daghan mo program sa health kasi you yourself is a physician, no. Mao po na ako natrabaho, nakita gyud nako ang need sa municipality na kaadto gyud ko per house sa una no nga unsa gyud kulang ba sa healthcare namo. Although need gyud namo ang hospital gyud karon gyud mao gyud pinaka priority. But it's good no nga naanay laboratories available Nga ka ng government owned kay other municipalities na aman like RM pero PPP with the private sector.
Sa mga naminaw karon, no, especially sa mga taga Molave, hopefully this will encourage the mayor because ang mga indigent nato pwede man sila mag-avail sa mga Yeah. laboratories, no, through PhilHealth. So kining siya nga program, mag-register lang kaani, pwede ka mo diretso dito diretso na, no, sa katong asa ang pwede magpalab kay according to PhilHealth, no, per person 20k, no, 20k, no, ang pwede nila i-avail pa-check up, pa-laboratory. So hopefully dili na hulaton, no, sa mga tao Actually, nga nanay, magsakit. gi-assign na namo, naman may mga nurses assigned per barangay. Sila na among gina naman namo during mga barangay assembly, no, kung makaadto ko or kung di makaadto ang mga nurse, amo mong gi-encourage nga moadto dito informing them, kay especially sa mga far-flung barangays, di na sila munaog. Duulo na lang nila ang ilahang assign nga nurse sa inyong area or assign nga midwife, mo ay inyong if magpa-register mo dito for the yakap nga diri sa atong municipality mo magpa-register. So again, no, let us avail sa mga taga Molave kini nga opportunity nga makapa-check up ta, makapa-laboratory ta para aware, no. Ang mga tao aware mo sa inyong health concern or ang inyong health status. Okay. So from health services, Mayor, let's go sa atuang infrastructure project sa inyong LGU. Infrastructure is everything because this will open, no, for more opportunities sa inyong barangay. Unsa ba ang focus infrastructure projects nga gina-develop karon sa inyong LGU po? So, in terms of infrastructure projects, swerte kaayo ang Zamboanga del Sur kay aside from the local nga fund, our governor, then Governor Victorio, then gipadayon karon ni Governor Divina Gracio, naghatag yun sila 20 million per year in every municipality nga kami pabuton kay kami may kibalo sa among situation. Then aside from that, the congressman napod sila gi-additional nga 20 million si Congresswoman Divina pud sa una sa iyang time pod napod siya aside sa iyang kanang regular nga dagko man sa DP kanang iyahag yun nga kami po'y pabuton ba. So muna daghan gyud mi og maka although kulang-kulang pa gyud pero at least daghan gyud og makita ba kay kung manalay tinabangay from gikan sa munisipyo down to pasaka sa provincial government then the national government daghan gyud agi. So sukad sa 2019 daghan-daghan na gyud mig project pero kung dili lang ta mo focus sa amo ang local funds lang. So main gyud namo nga gikuan karon is mo open naman na karong next year or mga kuan siguro February March kana mo ang market namo that's the biggest market sa entire region, no, kay dako gyud na siya nga kantidad, then it will bring kaning mo boost sa among economy sa amo ang munisipyo. So mao gyud na major na mga project karon. Then aside from that, mga infrastructure projects mo to tong command center. Kami ang pinaka-first sa entire province nakahimo command center. Sunod kanang naghanpag mga mo-open na po mi karon November 18 kanamong God building. So it's a gender and development building for those kanang mga bata nga child in conflict with the law. Kay karon mangod sa amo sa DSWD, di ko ganahan magtan-aw nga ang mga bata na magbayad og kanang tubig dito na magbayad sa accounting, makitaan sila kay naraman ang tapad sa DSWD, makitaan tong mga victim, tong mga child at risk, mga child in conflict with the law, although need ba ilang privacy like atong mga na-rape, mga makita ilang naong daghan kay mga marites. So mo na nga i-separate ko sila, need sila pink room, we call it a pink room, naghimo may God center for them also, no, nga nang private gyud nga way makita nila. Then isa sa among God center na pud may function hall kay wala man may venue mo cater og mga 500 ka tawo manggod nga mag-seminars, no. So karon November 18 na then na po own office ang kuan didto SSS, ang mga one-stop shop, mga national agencies. Nang-invite pa mi sa GSIS, hopefully mo open si GSIS dito og si Pag-ibig. Wala pa man sila reply para di namin manig pagadian mo bayad dito na lang, since dito naman mangumpra ang mga silingan ng mga munisipyo namo, might as well dito na lang po ang mga national agencies, no. So mo na ang purpose amo ang God building. Then since we're a kuan pod kaning atong giingon nga catch basin, so we're focusing on the drainage systems namo. So kaluoy sa Ginoo although sa kulan magbaha mangyapon gyud mi, pero di na para sa una nga makahinumdum ko sa high school ko 1 week mi way klase. Okay, ang tubig taga tuhod, taga lawas, dugay kay madrain.
karon hours na lang nga mahuman ang ulan bahala kung sa kabaha mo drain gyud siya mga pila ka hours. So importante among yung gi-improve. Although layo pag yung kayo pero at least na improve na namo mga drainage systems nito. And of course, ang pinaka-importante mga farm to market roads para sa pangkabuhayan livelihood sa among mga farmers. No mas mo sayon nila ang delivery sa ilang goods to the market. Dayon sayon po nila mo adto sa sentro. No, so ang ilahang product sayon na mo abot, di na po na nakamahal. Kaya barato naman ang plite, net unless atong sa una nga bati pang dalan, so madoble ilang gasto sa pamiliti, so mo kuan pud tie up sa presyo sa ilahang baligya. No, so mo na mga farm to market roads, drainage system, then among water pod kay ang problem gud sa Mulawi is water. Sobra mig tubig kay magbaha, kulang pud mig tubig kay we don't have a source of water sa amoa. So nag-abang mi sa isa ka private individual sa Mahayag, nag-abang pud mi private individual sa Tambulig, mo na yung mga source of water namo. So nagsige mi og kaning improve sa among water system para ang mga far-flung barangays na naslay tubig. Kisa una, sentro ra may tubig god. Although karon tungod we're a growing municipality, ang need sa tubig nagkadagko. So nakahinay ng aga sa sentro kay nagkadako gid ang munisipyo. So nami gi-propose nga budget for next year, hopefully next year, to improve our water system pagyud kay isa sa pinakadako namo nga income is ang mga water system. So amo gyud tugunan pud og pansin ang kana nga problem. So more or less mga inana nga mga projects ang among gina-focus for kani nga Addressing the basic na needs no sa ato ang katawan. I remember Mayor no katong bata pa kasi ko kami sa Midsalip nag-farm mi didto og mga talong and ampalaya. We will bring it the farmer sa Mulave no. So I know dira ang bagsakan no sa mga farm products jud nato, and looking forward na makabalik ko din makita nako ning bag-ong facility no para sa market no para sa ato ang mga kuan mahuman daw siya ingon ang contractor December, pero hatagan to liway lang kay di simag ulan god. So mga February by March ma-open na siguro namo. Okay. So dako jud siya. Dako gyud kayo. Oo, dako kaayo. So excited for this cause makita nato no this is ang center ba, economic center no sa mga katawan dili lang sa Mulave but sa Salog Valley area. Yes, sa mga neighboring no nga mga municipalities pod. Okay, from there Mayor, let us talk naman about sa education sa ato ang mga bata. Paunsa ba gina-ensure sa local government unit ang quality education and safe learning environment sa mga kabatan-unan, mga bata dira sa Mulave? Education is very important good no. It's a very vital piece sa amo ang program kay we all know education mo ra di makawat sa mga bata sa atoa no. So among yung una sa education, isa sa nakita nako nga problems good makadungog ko ba mga stories from the senior nga nganong namanggoy during my time ko to nag-doctor ko dili sa kabalo mo perma magtamla. Oh, ano man ma'am, ano man moingon man gud nga layo kay ang eskwelahan namo dok. Mo lakaw pa mig pila ka kilometro, may na lang ning mo trabaho na lang mi mag-uman na lang mi daan, makatabang pa mi sa mong pamilya kaysa mo eskwela pa mi layo pa kayo ana. So we made sure nga every barangays naagyoy elementary school. So swerte lang pag take over na ako pag 2019, all barangays na nay elementary school but not all barangays na ay high school. So gi-cluster ang high school. Pero bisan pag gi-cluster ang mga high school, lagyo gyapon sa uban. For example, katong District 1 nga kung giingon, 9 ka barangays na siya pero isa ra high school didto. So dili gyapon tanan ang moadto atong kuan kitong layo gyapon siya, di siya accessible sa uban. So karon during my term nakatukod na mig duha ka integrated schools, duha ka barangay. Then we're planning pa to add more integrated schools pod para there's no reason na gyud nga dili na gyud mga eskwela ang mga bata moman og high school. Then bag-ulahay lang pasalamat ko ni Governor Divina kay katong congresswoman pa siya. Wala mo gud mi college. Anami college private. Walay government college ba. So nag-donate ko personally sa akong yuta kay wala man pod mi yuta available sa gobyerno. Nangayo ko ni Ma'am Divina kung gustuman pa siya tunga time. Ako yung unang gidol si Governor Victorio. So ning saad siya nga siya ay mo sweldo sa mga maestra.
miingon po si Kong Divina karon gov na nga siya na lang po mo budget sa building. So nahuman na karon lang nga school year na nami college ito nga libre, no? So wala na gyud reason ang mga katawhan sa among lungsod nga di sila mahuman og eskwela. Dayon napagyud pud toy giingon si Congressman Joseph Kimyo nga siya po mo add pa og buildings para more duha pa magud ka course available tungod pod kay isa pa man ka building. So dungagan pa napay daaghan og kuan bitaw kurso kay tunga-tunga man pod mi. So naay mga kurso pohon dito nga dili available sa ubang munisipyo kay tungod kami may sentro. So more siya mahimong main campus sa Salog Valley area. So dili mga rare nga mga ay kanang mga dagko nga mga kurso dito na siya available sa among munisipyo pohon. So that is the plan. So aside from that, amo pong munisipyo if makabisita mo ang among daycare centers kay kami gud sa LGU ang ga-fund. That's a kanang national gid na siya nga national ang gibasihan namo ang national nga ideal nga kuan ba nga daycare center. So bisag gamay ka na nga barangay worth 3 million gud ang daycare center ana. Kung dako-dako nga yuta ang gi-donate sa barangay, butangan pa na namo og kaning playground, no? So standard gyud na siya sa ECCD gikan nga kuan sa early child care development nga building. So kompleto na sa sulod na ay mga kuan pero sa pagkakaron murag napami sa 9 barangays ang nahatagan namo ana kay limited naman po namong funds pero we make sure nga every year 1 to 2 barangays ang so napay ongoing karon duha ka buok so mahimo na ng 11 so 14 na lay kulang para pod conducive ba mga bata manggod daycare kita nako sa situation nila mga parents gi pa eskwela then ang area dili conducive na mga salugsog no mintas mga eskwela ito para safe atong anak dito na noon masamad kay gabok ang kuan then pagtan-aw na mo dito dili day na mo under ang sa barangay mo day ang kuan pero pwede man gyud if ganahan lang gyud ang mayor no budgetan gyud niya if tan-aw gyud niya need gyud sa kuan so para nako early education kay ang education mag-start gyud as early as daycare gyud no kay dira man gyud character building man gyud na so what if bright kay ka pero imong batasan og ipoy klaro no so mao man gyud na kung kuan character development man gyud among gi-priority secondary na lang gyud ang knowledge no so mao gyud na ang main kuan namo then aside from that also we make sure nga ang among mga students are secured pud sila kay karon man gong panahon na especially karon rampant na balik ang drugs gigamit sa mga drug pushers ang mga bata ba no so bago lang mi nag-meeting sa amo ang mga PNP personnel mga sa amo ang MPOC after the holidays balikon gyud namo amo ang curfew okay, para mahipos gyud mga bata at the same time mag-regular gyud mi og kaning tuyok bitaw sa sentro badlongon gyud magsita gyud mi tinud-on gyud namo ang mga bata then karon pod nag kuan na naman mi kuan para safety sa mga bata namo ongoing naman nagsugod lang this Monday manakop mi og mga bata giadto na mo per school kung mag-drive og motor mga minors ba mo cause of accidents so last Monday lang nagsugod 82 ka open mufflers among na embargo then daghan pod mi mga motor so dili man ta pwede mo dakop sa bata di man pwede term nga dakop rescued ba na so ang among gihimo if naay mga bata madakpan namo nga mag-drive og motor di man na madakpan ma-rescue apilo na mo ang parents sila among magshatan para for them to discipline kay ilam nang encourage no dili man na kuan sa among agyod ilam man ang role man na sa parents nung encourage man ninyo nga minor man na mo disgrasya ang inyo rin pasanginlan ang gobyerno ra ba dayon nya it starts with the family be agad starts with the parents discipline starts at home mangyod no so mo na among kuan education first is character building ayan na gyud ang knowledge mo gyud among So hopefully no ma-appreciate ni and especially sa imuhang gi-mention gali mayor no na enjoy akong role ang mga parents pag matuto pagdisiplina sa mga bata but one of the things nga ato apong nadungog og nakita ba diri is kanang effort nga na-enjoy gihatag no ang local government unit na ana ang provision for education, access of education. It's for the children and the parents now to
really enroll no ang mga kabatan-una ng mga bata aning mga opportunities for education na tingala bitaw ko mayor nga ay naaday mga bata nga dili ganahan mo eskwela but true enough sa mga lagyong mga barangay nagyo ingana day nga thinking, but hopefully kining kaduol sa mga eskwelahan will encourage them to really go to school. Okay. Naaraman gina nila bisan pag ihungit na nato og di sila motulon wa gyud tayo mahimo. Yes, oo. So from there, Mayor, education adto ta sa ato ang livelihood, daghan og kining livelihood dako jud kay ni siya no nga kanang istorya ba kasi ang ato ang daghag nangita og trabaho no, daghag nangitag trabaho paunsa man ginahatagag opportunity sa local government unit ang inyong mga katawhan, Mayor, para ma-empower sila og magka-trabaho sila. So sa amo sa LGU no, we have this Mulavi Peso office. We encourage the businessmen nga mo open sa mga investors nga during hirings kami ang among Mulavi Peso ang modala together with their representative para during kaning mga job applications ba. So sa akong nahinumduman last year naami 485 ka mga individuals nga napatrabaho na sa Mulavi Peso. Then this year lang as of today, nag-text jud ko sa kong kuan, almost 600 nami sa 500 plus na almost 600 na among nahatag trabaho. So amo po nang napod mi kaning programa kaning starter kit, pangkabuhayan starter kits for our kaning skilled and informal workers. So every now and then pod we tie up with the TESDA kay para among gitrain po ang mga katong gusto no nami libre nga TESDA nga every now and then mag-open mix slots for those individuals nga who are kanang willing. Wala lang namo ni exclusive sa Mulavi no, although other kanang kuan po neighboring municipalities, but we prioritize Mulavians. Kay sa ako amang gonggi nakita dili ra man ang taga Mulavi ang nagbuhi sa Mulavi god kay other municipalities dira po nangumpra sa mua. So kung exclusive na mo ang trabaho para lang sa taga Mulavi, dili manang luoy pod ang mga nearby mo. Then dili pod tanan taga Mulavi qualified sa mga job applications nga gipangayo, requirements nga gipangayo sa trabaho mao na. So ang amon lang gihimo amo na mo conduct may mga seminars tabang nila for them to equip themselves no nga mga ma-enhance pa nila ilang skills, then makabot nila tong mga basic requirements nga needs sa mga trabaho. So nagkigtay upon mi sa CTEC kaning limot ko sa meeting ana niya coordinator, employment coordinator. So kana sila mo conduct og regular nga seminars to equip our mga katawhan dito sa amuha. Asa dapit ang Peso Mulavi? Nara sa second floor sa LGU Mulavi, tapad sa mayor's office. So pag naay ka ng mga skilled nato no nga mga especially mga taga Mulavi, they can isa lang ilang adtuan nga opisina. Mag-post po ang Mulavi Peso man during job hiring, especially baguhay lang na mo open na mo karon kaning Gloria Bazaar. So yagi din ha, so posting. Then kung unsa kadako ang kuan depende sa venue. Kung dagkan jud kayo nga employee needs sa gym, kung mga nara sa mga 50 ka tao ang mo kuan, so dira rami sa naman mi conference chamber, so dira na mo i-conduct no. So mo na ang pamaagi dito yun. So naanay for education opportunities, naanay for livelihood opportunities, Mayor no. Ang pagsugod sa mga programa is one thing, but ang pag-sustain is another thing. So for Mulavi, Mayor, paunsa man nato gina-sustain no ang social and economic development sa inyong lugar? So una gyud amo din na, although ang pinakadaghan gyud mo na farmers good. So we tie up with our municipal agriculturist. No, not all municipalities have a agriculturist manggod kay di manggod siya part sa SGLG. Pero amo gyud ang bantilya position ang agriculturist kay priority gyud mo mga farmers. We have kanang small coconut farmers, we have kaning corn farmers, we have rice, daghang klase-klase nga mga farmers ba, mga vegetables. No, so nagyud may gialat nga budget yearly para sa different sectors sa mga farmers namo. No, then sa social workers, sa social pod napod may gialat nga budget para sa among mga women sa PWD ug sa kaniya mo ang senior citizen. So na nami kuan din ha PDAW head sa mga PWDs
napod mi OSCA sa mga senior citizens, no, gi-empower na mo ang every sector. Then napod mi kanang Lido for the youth pod. Yeah, so ang importante mong gid ana bisan pag nakay program ma'am, if wala ka gagahin og budget, wag gyud klaro. So ang una gyud namong gihimo, nag-budget mi daan, dira gibase, nangita gid mi asa mi makuha budget, dira na mo gibasihan sa budget ang mga program. Kay unsaon nimo nindot kay imong program nahuna-hunaan pero dili kaya sa imong budget god. So gi-priority na mo una ang budget, dira na mo gipangita, gibali na mo ba para naagi siya sustainability. Kay makita mo na mo dili man gud ma-sustain ang isa ka project not because of the program but because of the budget. So muna unahan na mo ang budget, ayan ang program para ang sure gud na mo ma-sustain. Okay, mo mong gunay pinaka-important factor ang budget good para ma-sustain nimo ang mayo nga programa sa imong municipality. Okay, so actually kini siya nga interview daghan kay tag hibal-an no kung unsa ba ang Molave, unsa na ang nagahitabo sa Molave. But for those listening, mayor who wants to visit Molave, unsa ba ang pwede nilang adtuan naman pod nga nabay mga tourist areas or mga pwede nilang bisitahon sa inyong municipality? So ang Molave gyud mora gyud ay nakakuan namo kay wala gid mi na pareha sa ubang munisipyo like mga Lakewood no nga nag-lake nga maimog yung makuan or dito kag Dinas ay kaning sani Tigbaw na to ilahang kuan po dito lake sa to Maragang mga masuya kita mo ako makasuroy kog mga laing munisipyo masuya jud ko kanang like, natural gid nga kasagaran nimo dito mga kuan lang una karon mga private na like Gasa Aviary nami aviary home for kaning mga wildlife kanang birds ba. Then the only nakitay up na siya sa DNR rescue mga wildlife nga na-rescued na dinha natay agila na ay mga kuan dito. So napoy kaning mga private kaning Orlanes Farm ako mahinumduman mga mountain views ba bitaw. Then sa mga sa government pod naghinahinay pud mig pahimo dili lang kay namo siya gi-priority kay amo gi-priority livelihood man gyud o kaning sa mong baha no sa infrastructure. So ginahinay mi karon nami children's park. Ginahinay lang siya og build nami savings among itapak din ha. So pohon og makompleto na siya mga exclusive gina sa mga bata no playground sa mga bata, safe nga environment sa bata. Then after that napon mi plan nga i-renovate ang among plaza pohon. Okay, karon mo among plaza murag nahimong children's park na which is dili mo gina-inana gid dapat ang plaza murag tambayanan gina siya mga wellness program unta ba. So ginahinay na mo og arrange ang among munisipyo for para pohon aside sa mga ang kasagaran-anahan gid ra food trip gid. Daghan mo og mga businesses din nga lami bitaw mga pagkaon like katong mga Bisayang manok, katong ubi cake, naman dira ang famous ubi cake sa Molave. Kanang mga klase-klase nga mga pagkaon naman din ha. Then during pud araw na mo og fiesta, nagkandak pud mig mga kalingawan para mo invite other municipalities nga mo bisita pud sa mong lungsod para pud mahalina niya mong small to medium enterprise nga mga negosyante. So kana lang among kuan niya. If gusto pud mo kanang chill na mo po yung mga imnanan dira nga mga vibe nga ambutan dira. So open man gid mi sa mga businesses nga mo kuan din ha para maka-attract man gud pud sila og mga from other municipalities ba. So that's it no for the municipality of Molave. I believe no nga if we will choose ang pwede ra nato pilion gihapon ang Molave nga ato ang bisitahon. Karon kasi mayor no ang syempre Molave ang iyahang mga tapad-tapad niya nga LGU no daghan mahilig og road trip. So ato ang hunungan no ang Molave. Mayor, as we end unsa imuhang ibilin nga mensahe sa imuhang mga constituents sa Molave? So to all Molavinians no so I encourage everyone no to stay united no and help also the LGU. Magtinabangay ta kay kita-kita ra man gyud din ha. Ako lang yung kuan inyong cooperation kay unsaon man namo ni mga ordinansa nga among gipangkuan ug dili kita magpatuo. So kana lang gyud ang kooperasyon sa katawhan, ang inyong suporta and ang inyong pasensya kay dili man gud magic ang kaning pagkuan ba. Progress takes time and also it takes discipline. Dili lang kay sa mua sa officials kay tanan man gud murag giasas tanan sa officials. It's everyone's responsibility man gud. No, if we take part of the program dira gid nato ma-feel ang progress.
So ako gyapong giawhag ang tanan no sa pagduyog, pagkuyog o pag-unite no for the improvement and for continuous kanang progress atong munisipyo. So again sa akong ginaingon kanunay no sa akong mensahe kana yung padayon paglambo Molave kay para na ang amo ang ako tong ginona gyud is ang ato ang lungsod more livable, more secure and more progressive for us and for the next generation. Mao gid ang goal ana gyud. Thank you so much, our Mayor for the Municipality of Molave, Honorable Cyril Rio Glepa. Indeed, no, nakita nato nga progressive ang Molave and we look forward to see more developments, no, nga ang pag-uswag, no, more pag-uswag para sa Molave o sa mga katawhan sa municipality sa Molave. Again, Mayor, thank you for your time and for being with us here in Kapihan sa PIA o DXPR. Sa tanang mga naminaw sa ato ang programa, daghang salamat sa pagpaminaw sa ato ang programa gikan sa kinatibuk ang pwersa sa PIA o DXPR. Thank you for listening no sa atua karong buntaga. And sa ngalan sad sa atong regional head Noemi B. Edaga, ako si Clan kay Candia Peñalosa, nagpahinumdum nga ang nasayod nga katawhan gamhanan.